Magandang araw sa lahat! So ngayon po pala ay i-share ko sa inyo ang journey namin papuntang Dipolog at saka Dapitan. So mga bandang alas 4:30 na nga kami bumiyahe dyan, kaya nasa likod kami nakasakay ng kapatid kong si Almer at saka si mama at si kuya at yung anak ko at saka yung isa kong kapatid at saka yung kanyang jowa ay nandoon sa loob. So maganda nga ang sikat ng araw dyan kasi medyo hapon na, so kaya hindi siya mainit pag nasa likod ka. So ayan, enjoy nga ako dyan kasi first time kong pumunta ng Dipolog at ang biyahe naman ay napakaswabe lang. Maganda yung mga tanawin at saka maganda din yung hangin kasi nga nasa likod ka. Ayan, ang daming sasakyan at saka medyo matagal-tagal na din na hindi ako nakapagbiyahe ng malayo-layo. So ayan, excited ako dyan at saka napakaganda talaga ng mga tanawin pag ikaw nagbabiyahe. Minsan pag nagbabiyahe ka, marami kang naiisip na kung ano-ano na lang, marami kang ini-imagine na kung ano-ano na lang, yung mga bagay-bagay na kaya tala na lang. Yung iba kasi, yung papawala ng kanilang stress ay yung pumunta ng ibang lugar at magbiyahe. At saka parang totoo din yun kasi pag nasa biyahe ka, nasa kalsada ka, makikita mong malawak ang mundo. So ayun na nga, ito ang Magnet Inn dito sa Dipolog. Diyan kami nag-check-in kagabi. At yung room nila ay 700 per room. So good for 2 person na. At saka aircon na din at maganda yung accommodation nila. So yan kami natulog. So bali, 3 kwarto yung kinuha namin. At maganda din yung environment niya kasi malinis. At yan, tahimik din. So medyo hindi siya exposed sa kalsada kasi kung pupunta ka dito ay kailangan mo pang kung sa Bisaya pa sudlunon siya. So yan, meron silang aquarium dyan. Maganda yung aquarium nila kasi yung aquarium nila ay meron silang parang table lang siya, tapos glass table siya, tapos nilagyan niya ng aquarium sa baba. At meron din silang bantam na manok. So yan, maganda yung aquarium setup nila. Yung mga isda dyan, hindi ko sure kung Danios ba yan at saka parang Danius at saka Rosy Barb na pink. So ayan, maganda yung aquarium niya, yung aquarium setting niya. So kaya si Sky ay masayang nakita yung aquarium. So kagabi hindi namin to napansin kasi nga madilim. So pag kaumagahan na, nakita namin ang meron lang aquarium, tsaka meron din mga snails dyan. So panay ang questions ni Sky kung ano-ano yung mga nandyan sa loob ng aquarium. So soon, pag nagkakabahay ako, gagawa din ako niyan. Soon. Yan yung CR namin, maliit lang pero malinis. At saka hindi din naman kailangan ng malaking CR. So ayun na nga, katapos namin kumain, dyan, pumunta na kami sa Rizal Park. So masayang nga ako dyan kasi nga finally nakapunta na ako sa Rizal Park in Dapitan. So ito yung pinagtapunan ni Jose Rizal nung siya ay buhay pa. So yan, finally nakapunta na kami dyan. So pangarap ko nga lang yun noon. So ngayon natupad na. Maraming salamat sa aking pamilya. So, medyo maliit-liit lang din itong Rizal Shrine at saka napaka-historical talaga ng lugar na ito kasi nga dito nanirahan yung ating babansang bayani na si Jose Rizal at usually lahat ng mga ng mga writing siya ay dito niya din ginawa. So, napakaganda ng lugar na iyan. Maraming punong kahoy. So, hindi ka mamumroblema pag ikaw ay pumasyal dyan kasi hindi talaga mainit at saka tabing dagat din siya. So, lamig or napakaganda talaga ng simoy ng hangin. Nakaka-refresh talaga. Lakad-lakad nga lang kami dyan at medyo konti-konti lang yung mga tao at meron ding mga photographer na
pipicturan kayo at pagkatapos pag kayo ay pauwi na ay bibigyan kayo ng litrato, pero hindi yan libre. Syempre magbabayad ka 100 pesos per litrato, at yung litrato naman ay A4 in size. So ayan nga, pagkatapos namin dyan ay lumabas na kami at kumain kami ng ice cream. At pagkatanghali na, kasi yung plano talaga namin ay pumunta ng Fantasyland kagabi, kaya lang nasiraduhan na kami kasi mga bandang alas 9 na ng gabi kami nakarating sa Fantasyland. So close na sila. So ayan, so napag-decide namin na pagkakinabukasan na lang kami pumunta, kasi every Sunday naman ay open din sila at 2 p.m. So ayan, ganyan, nandoon na kami sa Fantasyland. So meron na kami, nagbayad na kami. Yung bayad nga pala ay 1,000 pag kayo ay dun lang sa sa Snow World, 1,000 yan. Pero pag gusto nyo ng unlimited rides is 1,750. So yun nga, at yung bata naman below 4 feet below ay yung bayad ay 750 ba yun or 850. So nalimutan ko na, basta hindi siya 1,000 pag kids 4 feet below. So yun nga, pumunta na kami dyan. Maganda yung tanawin dyan, napakaganda, at sobrang tuwang-tuwa kami dyan kasi first time kung makapunta ng snow. Napakalamig pala talaga. Akala ko may enjoy mo ng matagal, pero hindi, kasi napakalamig. Parang yung lamig ay papasok sa buong katawan mo. So ayan, enjoy na enjoy kami dyan. So si mama dyan ay giniginaw na, pero itong anak ko na si Sky ay parang hindi giniginaw, pero ako napakalamig na talaga. At ito pala yung feeling pag nasa abroad ka or nasa snow ka. Hindi mo talaga masusurvive na magstay for a long time sa labas ng merong snow, kasi napakalamig. Napakalamig talaga, parang mapu-frozen ka. Yung mga kamay ko nga dyan ay hindi ko na maigalaw, at saka yung bibig. Napakalamig talaga niyan. So kaya napakaginaw na talaga, pero itong batang ito parang hindi nilalamig. So ayan, masaya kami dyan. So thank you so much talaga, at thank you for watching. God bless.